Thank you, Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. Isang mapagpalang hapon po, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at kabarangay, mga kababayan. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Saan man po kayo ngayon, ano man po ang inyong ginagawa, nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan, nasa malusog na pangangatawan, at nasa kamay ng pag-iingat ng ating Panginoon. Muli tayo ay babati sa mga kapatid natin nasa malayong lugar, sa mga nasa ibang bansa, na Sister Nelia, Brother Rudy, Brother Raymond, and Sister Beverlyn, Sister Mary Ann, ganon din kina Brother Melvin Rigor, Sister Maricor, Sister Mary Ann Rigor. Palain po kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kina Brother JR Lakdaw o kina Brother JR Duyaw. Amen. And then kay Brother Mark Lakdaw. God bless you. Brother Mark and Sister Marilu Lakdaw. Brother Romeo Ogana. Pagbalahin po tayo ng Panginoon. Sa aking mga kamanggagawa, Pastor Robert, Pastor Ronald, Brother Dondon, Brother Mark, Pastor Michael, si Brother Lawrence ng Sambales. Isang napakasaya na makita sa Sambales na meron pong mga kapatid na nagsitanggap, nagsisuko sa ating Panginoon. Praise God. God bless Sister Lynn Padulyo, Brother Don. Amen. Sa lahat pa po ng hahabol upang pakinggan at panoorin ang video ito, pagpalain kayo ng Panginoon at mamaya muli tayong babalik upang batiin sila bago tayo magpaalam. Sister Girlis May, God bless you. Sister Jer, amen. Kumusta sa inyo dyan? At muli kong uulitin, kita-kita po tayo sa gawain dyan sa Pinapundan. Nawa ay isama po ninyo sa panalangin ang aming biyahe ng Panginoon po ang mag-ingat. Amen. Tayo na po ay magsisimula sa ating mensahe at nais kong basahin ang Hebrew chapter 13 verse 10 hanggang verse 14. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Banyaga. We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. For we have
For here have we no continuing city, but we seek one to come. Palain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Nais kong kunin ang verse 14 na ganito ang nakasaad. Dito ay wala tayong bayan na namamalagi. Here have we no continuing city. Okay. Bagamat tayo ay isinilang na ang mga syudad na ating kinaroroonan ay naitatag kung saan ang iyong birthplace at meron kang bayan na kinaroroonan ay nakita natin na maganda, lumago, umuunlad. Mga kapatid, saan man tayo city naroon, lagi natin tatandaan, anumang kinabibilangan nating syudad, ito po ay hindi mamamalagi. Sabi po ng ating nabasa. Dito sa lupa, dito sa mundo, walang mamamalagi alinmang syudad. Amen. Ngunit ang Panginoon ay nangako na meron isang syudad na inaasahan ng bawat mananampalataya na ang nagtayo mismo ay ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Hebrew 11 verse 10, mga kapatid. Ganito po ang nakasaad. For we look for a city. Tayo daw po ay umaasa, tumitingin. For we look for a city which hath foundations. Isang syudad na matibay ang pundasyon. At ang pundasyon na ito kailanman hindi matitinag. Bakit po? Sabi po rito, whose builder and maker is God. Na ang nagtayo, gumawa, mismo ang Diyos. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Ang tao, dahil sa pag-increase ng karunungan, ng knowledge, kaya niya nang magtayo ng building sa bawat syudad na hanggang 50 floors, matataas na gusali, matitibay ang mga pundasyon, nagawa ng tao yon. Ngunit may mas higit sa tao, yan ang dakilang Diyos. Dahil ang tao ay mula lamang sa kapangyarihan ng Diyos kung bakit siya nilikha. Kung ang tao kaya niyang magtayo ng syudad, ng mga gusali, mas lalong higit kaya ng Diyos. Gaya ng ating nabasa, na tayo ay sapagat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Yan. So sa ating panahon, marami pong mga builders na mga kilala, mga sikat, tulad po ng mga Japanese, ng mga Korean, ng mga German, Americans. Magagaling po ang mga builders dyan, mga construction builders at pagdating sa mga materyales. Ngunit wala nang higit sa pagtatayo ng gusali ng ating Panginoon. Amen. Alam nyo, sino ba sa atin ang hindi nangarap na
makarating sa iba't ibang mga lugar na magagandang syudad. Lahat po tayo nangangarap kung meron lang tayong panahon, kung meron lang tayong sapat na salapi, ay gusto rin natin makita ang mga tourist spot, mga tourism spot ng mga syudad na pinupuntahan ng mga mayayaman. Kahit nga mahirap, gumagawa ng paraan para siya ay makabisita sa mga ganitong lugar. Amen. Ngayon, kailangan mo lang talaga ng salapi. Kailangan mo lang talaga ng sapat na pera. At nagagawa nga yan po ng ilang mga tao. Ngunit pagkatapos noon, ng iyong pagbisita sa mga lugar na mga kilala, halimbawa po natin yung Palawan, Boracay, at sa Singapore, no, yung mga lugar na yon, mag-i-enjoy ka din dahil kita naman natin ang mga lugar na yon ay mga historical places. Meron tayong maikikwento. Ngunit kahit na magtagal ka sa mga dakong yaon na yung pinasyalan, merong kasabihan na there is no place like home. Hahanap-hanapin mo pa rin yung tahanan na yung pinagmulan, mga kapatid. At alam nyo, meron talaga tayong tunay na tahanan na pinagmulan. Yan ay ang sa piling ng Diyos. Kaya dito sa lupa, tayo ay mga manglalakbay lamang. Kaya sabi ni Abraham, siya ay naghahanap, siya ay umaasa sa isang bayan na ang gumawa ay mismo ang Diyos. Amen. Lahat ng ito, ng mga bayan na gawa ng kamay ng tao, lahat ito ay, sabi nga, ay hindi mananatili. Ano po? Ito ay guguho. Amen. Ito ay masisira. Napatunayan na yan. Pag dumarating ang baha, may mga lugar na nawawala sa mapa. Napatunayan na po yan. May mga syudad na nung nakaraan lamang 1991, marahil yung ilan ay wala pa sa inyo. Nung pumutok po ang Mount Pinatubo, meron pong isang syudad sa Pampanga na dinaanan ng lahar na mula doon sa bulkan. At ang lugar na yon ay totally, pati simbahan, bahay, yun ay tinabunan ng lahar. Kaya meron isang lugar dyan sa Pampanga ngayon, ang tawag Barangay Tabon. Kasi nga po, tinabunan niya ng lahar. Patunay lang na hindi talaga pwedeng manatili anumang ganda ng syudad. Sa pamagitan ng baha, ng mga lahar, ano pa, mga sunog. Di po ba? Isang halimbawa po natin dito sa California, Los Angeles, isang Hollywood City na tinitirahan ng mga kilala at sikat na mga celebrities, mga artista. Kasi po ninyo, ang lugar na yon ay nagkaroon ng wildfire na hindi malaman kung saan galing yung apoy na yon. Mga milyon na mga halaga ng mga ari-arian ng mga artista na pinagsikapan nila itayo ng maraming taon at pinag-ipunan sa isang araw at ilang linggo, bigla na lang nawala. Dahil nga po, tamang sinabi ng Biblia na walang mamamalaging syudad dito sa lupa. Kaya ito pong nangyayari ngayon na pabalik-balik na lindol,
Katatapos lamang ng lindol sa Cebu, meron na namang lindol sa Mindanao. Kailan lang, kagabi, meron namang lindol sa Surigao. Pabalik-balik, paulit-ulit. Hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Cebu, kundi maging sa Baguio City, sa Pangasinan, sa Zambales, maging dito sa Tarlac. May mga pagyanig na nangyayari. Marahil dyan sa Northern Samar o Eastern Samar, baka meron. Buong Pilipinas ay niyuyugyug ang mga tao, ginigising ang mga tao para ipaalala sila sa kanila na nakasulat yan sa Biblia na walang siyudad na mamamalagi dito sa lupa. Amen. Kaya kung ating babasahin ang Biblia, isang kahindik-hindik ang makikita natin na sinabi dito ng Revelation 16. Magkakaroon ng mga kidlat at ang mga tinig at ang mga kulog at nagkakaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman. Mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Ito ay prophecy sa panahon na ito na mangyayari. Kailan ito mangyayari? Sa panahon na ito. Anytime. Ngunit magpasalamat tayo dahil may pangako ang Diyos na bago ito mangyari ay kukunin niya muna ang kanyang mga pinili. Kukunin muna niya ang kanyang mga hinirang. Yan ang malaking pag-asa naman ng bawat mananampalataya na magkakaroon ng malakas na lindol, hindi pa nangyari mula noon ng magkatao. Ibig sabihin, sa panahon ni Adan, hindi nangyari pa ito nung creation ni Moses, ni Abraham, at mangyayari ito sa panahon na ito. Na lubhang kakilakilabot. At sabi dito, and the great city was divided. Ang isang sikat na syudad na Babylonia sa Vatican, isang syudad na kinikilala na sentro ng pagsamba, center of worship. Sabi dito, ang syudad na yan ay mahahati. Mahahati. Sabi rito, ang dakilang bayan. Sino ang dakilang bayan? Ang Vatican City, na kinaroroonan ng kinikilala nilang sinasamba na Santo Papa, ay nabahagi sa tatlo at ang bayan ng mga bansa ay nangaguho. Ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya ay bigyan ng inumin ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At ang sabi pa rito sa verse 20, at tumakas ang bawat pulo, bawat isla. Ibig sabihin, kasama dyan yung isla, yung Palawan, yung isla ng Siargao, yung isla ng Boracay. Lahat ng mga isla na ito na dinadayo ng mga turismo, mga dayuhan. Sabi rito, and every island fled away. Nangawala. Nangabura. At ang mga bundok ay hindi na nangasumpungan. Pati bundok. Yung mga bundok na pinupuntahan natin, mga lahat yan. Mount Apo sa Davao, dinadayo yan. Mount Arayat, Mount Taal, lahat yan, sabi ng Biblia, ay hindi na nakita. Bakit po? Dahil nagsiguho. Kapatid, bago mangyari ito, sana handa ka na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil kung madatnan ka na wala ka sa paglilingkod, madatnan ka sa bagay na ito, isa ka sa mamumulat na sa araw na yon, hahanapin mo ang kamatayan pero hindi mo masusumpungan. Dahil sa sobrang hirap
na kanilang mararanasan. Kaya ang tanging pag-asa natin mga kapatid ay yung siyudad na hinanda ng Diyos na siya mismo ang gumawa. Amen. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Siya'y nangako. Ngunit ngayon, Hebrews 11:16, ngayon daw po ay nasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang langit, kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Kasama tayo doon na ipinaghanda ng Diyos ng isang bayan. Marahil yung bayan mo ngayon, yung Tarlac City, nandito kami sa Tarlac City, nakakatuwa, namamasyal ka sa mall, pero yun nga ang nakakatakot. Kapag dumating yung lindol, na nandun ka sa mall, tapos nagkaroon na pala ng rapture, kapatid, mangagbantay tayo. Kaya, salamat sa Panginoon na merong inihanda na syudad. At kung gusto mo makarating sa syudad na to, na inihanda ng Diyos, hindi mo na kailangan ng passport, ng visa. Hindi mo kailangan gumastos ng salapi para makarating dito. Ano ang sinasabi ng banal na aklat para tayo ay makarating dito? Ito po ang sabi. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diyay di maaaring ang Diyos ay magbulaan o magsinungaling, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nagsitakas na sa kumanlong. Yan, tayo mga nagsitakas na sa kasalanan. Upang mangapit, humawak sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Ang kailangan lang natin, kapatid, mangapit tayo sa pag-asa na nalagay sa ating unahan. Ano yung kakapitan nating pag-asa? Ang salita ng Diyos. Ang mensahe sa huling panahon. Kaya kapatid, kung narinig mo na ang mensahe sa huling panahon, tapos kung saan-saan ka pa nakikinig na mensahe, hindi na mensahe ng Diyos, mensahe na ng denominasyon, walang pag-asa sa mga mensahe na yon. Hindi tayo maililigtas pagdating ng anumang sakuna o judgment. Kaya sabi rito, tayo'y mangapit, tayo'y humawak. Huwag tayong bibitaw, mga kapatid. Dahil nga, itong siyudad na to, hindi magpapatuloy itong lugar na to, ngunit merong isang eternal city. There is a eternal city na pinangako ng Diyos. At salamat sa eternal city na yon, sapagkat doon walang polusyon. Walang dapat ipag-alala, no, na mga bills, electric bills, water bills, at hospital bills, kasi wala namang maho-hospital doon at wala ding hospital doon dahil wala nang karamdaman sa lugar na yun. Kaya, mga minamahal na kapatid, kung noon, nung nabautismuhan tayo ay nasabi natin, narinig natin, malapit na dumating ang Panginoon, mas lalong malapit na ngayon. Dahil sunod-sunod na pinaparamdam ng Diyos ang kanyang mga kalikasan. Hindi na po ngayon napupukaw ang tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga hindi mananampalataya, mga kapatid, kahit nasabihin mo na merong Great Tribulation, baliwala yan sa pandinig nila. Mangaral tayo ng mangaral,
huwag tayong magsawang mangaral. Kahit hindi sila maniwala, mangaral pa rin tayo. Dahil si Noah, hindi nagsawa, 120 years. Tayo, wala pa tayong 20 years. Wala pa tayong 30 years, marahil, nasa lansangan. Pero si Noah, 120 years. Hindi niya pinagsawaan yung kahit 8 lamang ang nakapasok sa daong. Sa dami ng tao, 8 lamang. Pero si Noah, hindi siya nang hinayang, hindi siya nagsisi na buti pang hindi na ako nangaral, wala naman palang tatanggap. Huwag tayong ma-discourage, mga mangangaral, mga preachers. Mangaral pa rin tayo. Pero ito ang tingnan natin. Ang mga may binhi na lamang ng Diyos na predestinated seed of God para sa rapture ang tatanggap. Sa mga ilan na makakarinig, mga kapatid, ano ang ginagawa ng Diyos? Hindi na tayo ang nangangaral. Ang nangangaral na ngayon ay mga lindol, mga bagyo, mga pagbaha. Ito na ang nangangaral. Mga sunog. Yan ay mga mensahe na ng Diyos. Kanino? Sa mga hindi mananampalataya. Tayong mga nanampalataya, huwag tayong matakot sa lindol. Huwag tayong matakot sa bagyo. Huwag tayong matakot sa mga natural disaster dahil para ito sa mga hindi mananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon dahil mayroon siyang pangako na isang syudad na hindi kailanman guguho at ito'y mananatili. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa maikling sharing na ito at nais natin batiin sina Sister Edna. Kumusta na, Sister Edna? At ang aking kamanggagawa, pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat sa inyo, Pastor Robert, Pastor Mike. Kita-kita tayo, Lord willing, para sa fellowship at sama-samang magpasalamat sa anniversary ng Kinapundan. Amen. Sister Ella, God bless you. Sister Kate, or Sister Reka, Sister Teresita, Sister Teteng, God bless you. Sister Beverlyn, amen. Sister Jonalyn, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga na pakinggan ang mensaheng ito. At kung saan man kayo naroon, naway ingatan tayo ng Diyos, tayo manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po bawat kapatid, saan man sila naroon, at ang kanilang mga kabuhayan, at ingatan mo po sila sa araw-araw. Maraming salamat po sa iyong mga paalala. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise God.